Alright, mega love shoutout. Mabilisan po tayo. Dito tayo sa pan. Sagutan ng DOJ at saka si Torion. Ay, nagsagutan si DOJ. Self-executing or non-self-executing. Ano ba? Nagsagutan pala. Sagutan ng DOJ at Torion, self-executing or non-executing. Sige nga, pakinggan natin to 3 hours ago. Ako may soundtrack. Wait lang. Okay, punto diretso tayo kay attorney. Mabilisan to. Itong gusto ko kay attorney, talagang 10 minutes lang. Minsan, less than 10 minutes pa. Alright, pasok attorney Enzo. Ayun na, kaba pa, kinakabahan na ta. Wala nang maraming paligoy-ligoy pa. Diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. Madaling araw. Arda yan, madaling Kasi araw. sabi ni Atty. Torion, yung ginawa daw kay Duterte, dapat hindi gawin kay Bato. Ano daw yan? Unconstitutional daw, illegal. Illegal kapag ginawa daw yan kay Bato, yung ginawa kay Duterte. Kasi ang ginamit kasi kay Duterte, Section 17 ng Republic Act 9851. Sabi ni Torion at saka ng mga kasamahan niyang abogado, ano daw? Dapat daw wag nang gamitin yung Section 17 ng Republic Act 9851. Ang dapat daw gamitin ay yung extradition na dadaan na sa korte. May ginawang mga argumento itong abogado ni itong sila Torion, nakikipag-talo sila sa DOJ. Kaya ngayon mainit ang sagutan ng kampo ni Torion at saka ng mga abogado ng DOJ. Ang sabi ni Torion, ang Republic Act 9851, yung Section 17, non-self-executing daw yon. Ang ibig sabihin ng non-self-executing, hindi raw yun pwedeng i-implement ng on its own o sa sarili niya, hindi raw yun sasapat para ipatupad. Ano daw kasi yan yung sections, ang nakalagay kasi sa Section 17 ng Republic Act 9851, kapag mayroong Pilipino citizen na akusado sa isang dayuhang bansa o kaya sa international tribunal o international court na ang mga kasong kinakaharap ay crimes against humanity, genocide, war crimes, yung mga violation ng international humanitarian law, kapag yun ang mga kasong kinakaharap, pwedeng ang nasabing Pilipino na akusado ay is-surrender. Na yun ang nakalagay. The Philippine authorities may surrender or extradite. Yun. Pwedeng pagpilian ang surrender or extradition. Kaya lang, ang sinasabi nila Atty. Torion, yung mga abogado ni Bato at saka ng Duterte, yan daw Section 17 na nagsasabing surrender or extradition. Yung surrender, hindi daw yan pwedeng gawin. Kasi non-self-executing yan. Kailangan daw yan i-interpret kasama ng iba pang mga batas sa extradition. Hindi naman daw talaga pwedeng i-surrender na lang ng basta-basta. Kahit surrender daw yan, dadaan pa rin yan sa prosesong legal. Yun ang sinasabi kasi non-self-executing daw. Yang provision na yan. Yan yung pinapaliwanag ni Torion. Ina-argue nila na hindi na dapat gawin yung ginawa kay Duterte kasi mali yung ginawa kay Duterte. Kasi yung Section 17 na ini-invoke na ginamit kay Duterte at sinasabi ng DOJ na gagamitin uli o posibleng gamitin kay Bato, non-self-executing yan. Ngayon, ang sabi naman ng DOJ, paano nyo nasabing non-self-executing yan? Ay batas na nga yan Republic Act 9851. Naging batas yan noong 2010. At naging batas yan dahil yan yung natin. Nung naging member tayo ng ICC, ng International Criminal Court, gumawa tayo ng batas natin ng International Humanitarian Law para magkaroon tayo ng domestic law ng lokal na batas na naaayon sa ICC. At nakalagay doon sa batas na yan, na naging batas noong 2010, yung Republic Act 9851, na kung mayroon ng Pilipino na may kaso sa dayuhang bansa o kaya sa international court or tribunal at mayroon siyang kaso na tungkol sa international humanitarian law tulad ng crimes against humanity, pwede siyang isurrender or extradite. So hindi na kailangan ng kung ano-ano pang mga batas yan kasi yan mismong batas na yan, self-executing na. Ang linaw-linaw.
pwedeng i-surrender or i-extradite. Sabi ng DOJ, mahirap bang intindihin 'yon? Yun. Kaya nag-press con yung DOJ nung isang araw, ganun pa rin ang paliwanag ng DOJ. Sabi ng DOJ, dalawa pa rin ang options. Based sa Section 17 ng Republic Act 9851. Surrender or extradition. Hindi kailangan ng mga enabling law para ipatupad yan. Hindi, on its own, self-executing na yung Section 17. Sabi ng DOJ. Kaya, wag dapat ilimit ang gobyerno ng Pilipinas na gamitin yung extradition. Mayroon pa rin siyang option, yung surrender. Kung gusto talaga ng mabilisan, surrender. At yun yung ginamit kay Duterte at pwede pa rin gamitin yan kay Bato. Anyway, nagkakainitan ngayon. Kumbaga yung kampo ni Torion, ang sinasabi, non-self-executing ang Section 17 ng Republic Act 1951. Ang sabi naman ng DOJ, hindi. Self-executing yan. Batas na nga yan, hindi mo pa i-execute. Anyway, sino ba ang dapat na mag-resolve yan? Sino ang tama? DOJ or yung kampo ni Torion? Ay siyempre, gobyerno ang DOJ. Gagawin ito kung ano ang sa tingin nila tama. So kung hindi kumbinsido sila Torion, di questionin nila sa Korte Suprema. Questionin nila ang gagawin ng DOJ. Pero sa ngayon, ang gagawin ng DOJ kung ano yung sa tingin nila ay tama. Yun. At ang sa tingin ng DOJ, ang tama ay pwedeng extradition or surrender. Pwede yon, pagpipilian. Kapag extradition, ang gagamitin yung new rules on extradition proceedings na kalalabas lang ng Korte Suprema. Pero sa totoo lang, mayroon kasing nakapending ng issue sa ganyan sa Supreme Court. Nang inaresto si Duterte at tinon over sa ICC, surrender ang ginamit, question na rin yan ng nila Torion sa Korte Suprema. Ang problema, wala pang desisyon ng Korte Suprema dyan. So kung wala pang desisyon ng Korte Suprema, ang gagawin ng DOJ kung ano sa tingin nila tama. So ang sabi ng DOJ, kapag lumabas ang arrest warrant at na-confirm nila na mayroon na nga, gagawin nila ang dapat gawin. Anong gagawin? Surrender or extradition? Didesisyonan nila yan pag nandiyan na yung arrest warrant. Pero, para sa DOJ, self-executing ang surrender. Pwede rin naman ang extradition gamitin. So, dalawang options ang pagpipilian. Anyway, mga kabunyog, mga kabayan, ito ang ating talakayan dito sa isyung ito. Sana naunawaan ninyo yung ating paliwanag, nalaman ninyo yung katotohanan. Dahil naniniwala tayo, ang katotohanan ang magpapalaya sa ating bayan. Mabuhay po tayo. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Sabi ng DOJ, if may ICC warrant nga laban kay Bato, the government daw has two options, either surrender or extradition. Well, kaya nila nasabi ito ay dahil sa Section 17 ng RA 9851, the Philippine Act on Crimes Against International Humanitarian Law, Genocide, and Other Crimes Against Humanity. Sabi dito, in the interest of justice, the relevant Philippine authorities may dispense with the investigation or prosecution if another court or international tribunal is already conducting it. The authorities may surrender or extradite suspected or accused persons in the Philippines to the proper international court or to another state pursuant to the applicable extradition laws and treaties. So yes, in paper, dalawang options, surrender or extradition. Pero dito sa kaso ni Bato, there's only one option left, surrender. Bakit? Kasi hindi isang option lang, wala nang extradition. Ang only option for Bato is surrender. Napakalinaw. applicable ang extradition sa ICC. Extradition presupposes a request from another state. Government-to-government process yan. State to state. Ang ICC, hindi. Tama, bansa sa bansa. Hindi siya korte para sa bansa. Ewan ko ba ang kiitid ng utak ni Torion? Anong klaseng attorney itong si Torion? Kaya laging talunan eh. Lahat ng motion niya nababasura eh. Hindi naman state. It's an international tribunal. So, walang extradition treaty na pwedeng gamitin. Kaya malinaw, kapag ICC warrant, you don't extradite, you surrender the person to the international tribunal. Yun. At mismong batas na nagsasabi niyan. Tama naman ang DOJ. In a general sense, pag merong akusado ng crimes against humanity, meron talagang choice ang gobyerno to surrender or to extradite. Pero, don't be confused. Ang option of surrender is available pag may warrant galing sa International Tribunal, tulad ng ICC.
Pero ang option of extradition ay pag meron lang request galing sa ibang government or state. Tama. Ang bottom line, pag may warrant ang ICC laban kay Bato, hindi na kailangan dumaan sa mahabang process ng extradition. Isusurrender lang siya ng gobyerno sa ICC, tulad ng ginawa nila kay Digong. Aray, saklap. Tulad ng ginawa kay Digong, sinorender. Bakit ba hindi nyo maintindihan yan, Toryon, at saka mga garapatang DDS? Bakit hindi nyo maintindihan? Ha? Pinagpipilitan nyo. Ha? Tsaka gustong-gusto naman ni Bato, di ba? Bring it on, di ba? Sabi nga niya, bring it on. Pero ngayon, takot na siya. 5 araw na siya hindi nagpaparamdam. Going 6 days, malapit na mag-1 linggo. Ha? 6 days. Ewan ko guys, nagparamdam na ba si Bato? Tinatanong ko sa makasama ko, wala pa daw paramdam. Baka nakita nyo kung nasaan si Bato. Baka naging bato na. O, tragis. O, siya, maraming salamat, attorney. Ayan. So, siyempre, tama yung sabi ng DOJ. Meron choice talaga. Pero ang pinaka-choice talaga dito, kasi nga, ICC na ang nagbigay ng warrant. So, meaning, surrender. Yeah? Kasi walang extradition dito. Ako po. Kasi hindi naman state to state, hindi naman sa bansa. Ewan ko ba ang kikitid ng utak nila? Ang hirap nilang intindihin. Ayaw intindihin, tama ka, Ardayan. Ayaw nila kasi nga, tapos meron pang isa. May natatawa pa ako, meron pa akong isa na kanya, yung sinabi ni Alan Peter Cayetano, putragis. O sige, ikwan natin yun. I-second subtopic ka natin to. Sige, puntahan natin yan. Okay. O may second subtopic tayo. Alright, countdown ulit tayo para lang yung pagpuputulan natin.